Kapag papasok ka sa business, may mga bagay na dapat mong kinoconsider kung gusto mo na maging successful yung business mo. Ganon din sa relationship. Kapag pumasok ka sa relationship na wala kang kinoconsider, wala kang guidelines, wala kang standard, wala kang vision, then hindi magiging successful yung relationship mo. Magiging common lang or magiging isa ka sa mga babae or mga lalaki na iiyak lang dyan, na hindi magtatagal or niloko or pinagpalit or sasakit yung ulo. Worse nito, pinakasalan mo pa yung tao na hindi naman talaga dapat para sa'yo or hindi dapat na pakasalan mo. So, para maiwasan na yung mga damage na yun, please watch this video dahil magbibigay ako ng 5 na points to consider whenever na mamimili ka na or maghahanap ka ng taong mamahalin panghabang buhay dahil worth it ito. Trust me, kapag ito ang kinonsider mo, 90% mag-work yung relationship nyo, magiging successful at magiging masaya kayo. So, let's go! Anyway, gusto ko lang dagdagan yung kunting sermon ko. Kasi, this generation, nakakalungkot. Lalo-lalo na ang mga bata pa lang ngayon, grade 6, grade 7 ay pumapasok na sa relationship. Well, in fact, na-involved na sa sex that they think na mahal na nila yung partner nila, kaya binibigay na ang lahat. Wala silang realization na feelings lang yun or hindi yun talaga magtatagal. Hindi ko sinasabing never or wala ng chance na magtagal or magiging sila yung forever, but yung chances ay napakaliit. Why? Kasi maaring pumasok sila sa relationship looking for love dahil hindi nila naramdaman sa loob ng family. Ganito yung mostly na nangyari, and I'm not here to judge you. Kung ganyan yung case mo, it's only Jesus who will fill you with love because Jesus is love. Or pumapasok sa relationship dahil napupugihan, dahil sa crush, dahil sa yun yung uso, dahil sa tinatawanan ka ng mga trompa mo, dahil ikaw lang yung walang jowa, walang partner. Kapag ganun yung mga foundation ng isang relationship, trust me, madali yan mag-iba. Hindi yan magtatagal kapag dumating ang struggle at problema sa buhay. At ang worst, kapag nabuntis ka, iiwan ka niya. So, as I said a while ago, para maiwasan yung damage na yon, you need to consider these 5 things na i-share ko sa video na ito. And please, don't forget to share this video and to like this video para marami tayong matulungan. Okay? Number 1 na dapat mong i-consider is that piliin ang taong mahal ka, hindi yung taong mahal mo. What? Hindi ko sinasabi na papasok ka sa relationship na walang pagmamahal na involved, hindi mo mahal yung isang tao. Pero, ang point ko dito, kapag ikaw lang yung nagmamahal sa relationship, ikaw lang yung nag-e-effort, ikaw lang yung lumalaban, then hindi yan mag-work. Masisira yan. Ikaw ang palaging kawawa. One-sided na relationship yan. And that is very dangerous para sa'yo. Kaya ang dapat is that make sure na kapag pumasok ka sa relationship o piliin mo siya, yung talagang mahal ka, more than ng pagmamahal mo sa kanya. In that way, mas guaranteed na seryoso siya, na magiging long-lasting yung relationship nyo. And love is a choice, not a feelings. Maraming mga nag-advise dyan na love is feelings. No. Hindi po nagbabay sa emotion yung love. Love is a choice. Kasi matetest mo ang love kapag dumating na ang problema or struggle sa buhay or kapag makikilala mo yung partner mo, then kung mahal mo, piliin mo siya na piliin. Piliin mo na mag-stay, piliin mo siya na i-lift up, piliin mo siya na i-support pa rin, piliin mo siya na tulungan pa rin. Nung nalaman mo yung family background niya, yung nalaman mo yung situation niya, and piliin mo pa rin din. That is love. Kasi yung feelings, nagbabago yan. Whenever na meron kang nakita na ginawa niya na na-disappoint ka, then mawawala yung feeling, then marirealize mo, hindi mo pala siya mahal. That is why love is not feelings. So, kung talagang mahal ka, palagi kanyang pinipili, palagi kanyang sinusuportahan, and despite na nalaman niya yung past mo, yung family background mo, pero pinahal ka pa rin, then worth it yan na piliin na mahalin din. Worth it yan na lalaki. Okay? Number 2 na dapat i-consider is that piliin mo ang lalaki na may vision at kaya niyang mag-provide sa family.
Hindi ko sinasabi kapag jowa mo is that i-rely mo sa kanya. Pero meron siyang mentality or mindset na dapat siya yung provider. Siya yung mas nagbibigay sa'yo, nanlilibre sa'yo, siya yung mas nagtitreat sa'yo more than ikaw. Hindi ko sinasabing wag mo yung gawin. But, the point here is that yung mentality niya, hindi siya nagdidepende sa'yo ng kanyang pagkain, ng kanyang panggas. At the same time, dapat may vision yan. Kung pinasok mo ang isang lalaki, nakipagrelasyon ka sa isang lalaki na walang vision sa buhay, walang pangarap sa buhay, then you are living or you are going to destruction. Wala kang magandang future. Anong tutulungan mo? Anong isusupport mo sa lalaking wala namang meron sa kanya, wala namang vision, wala namang magandang plano sa buhay? So, if you want a relationship that will long last, or whatever struggle ang darating, kaya niyang maglalas, is that dapat yung lalaki may vision, may plano, may dream para sa'yo, sa relationship nyo at sa family nyo. Kung wala, mag-alanganin ka kapatid. Baka magiging ikaw yung ama ng family nyo. Kaibigan, this is not to condemn or judge yung mga kapwa ko lalaki na hindi pa kaya makapag-provide para sa family. At yung babae na po-provide, of course, you need to consider those things. Pero, kapag wala siyang ginagawa, para siya yung magiging mas provider sa family, then, red flag. Because a man is the one who is mandated by God Himself to provide, to protect, and to have vision for the family. So, kung wala sa kanya yon, then magdalawang isip ka. Huwag mong pasukin. Kung ayaw mo, nasasakit ang ulo mo. Pero kung matigas ang ulo mo, then buhay mo naman yan, pasukin mo. But I'm giving you warning. Okay? Number 3 na dapat i-consider is that huwag mong piliin ang isang lalaki na player or babaero at narcissist. Unang-una sa lahat, babaero. Of course, lahat ng tao may pagkakataon na magbago by the help of our Lord Jesus Christ. Pero sigurado ka ba na kaya mo i-tolerate siya? Or kaya mo na i-handle siya? Or kaya mo na mag-suffer para sa kanya, para sa kakahintay na magbago siya? Are you sure that you can able to handle it? Then, if you can, then be patient na maghintay na magbago siya. Pero, kung alam mo na babaero siya, and mostly yung mga babaero narcissist, wala silang ibang gusto na gawin kundi yung mga bagay na pabor palagi sa kanila. Palaging sila yung tama. Palaging, kapag meron silang kapalpakan na ginawa, magiging pa-victim pa sila. Lahat ng bagay gusto nila umikot sa sarili nila, sa mundo nila. Kapag ganun yung lalaki, nako, delikado ka kaibigan dyan. Parang nilagay mo yung isa mong paa sa impyerno. Well, sabi ko nga, lahat ng tao may chance na magbago. Pero ang tanong, ilang hirap pa, ilang taon, ilang buwan, maybe, ang kaya mong i-handle para mahintay na magbago siya. Because if you can't, then leave or never choose that guy. Sayang ka lang ng oras mo. Sayang ka lang ng oras mo. So, proceed na tayo sa number 4. A God-fearing man. Always choose a man na may takot sa Diyos. Ang sinasabi kong may takot sa Diyos, hindi po religious na tao. Hindi po yung palasimba lang. Pero wala namang pagbabago sa buhay. Walang kwenta po kahit present yan sa buong taon na nakikipagsimba or nagsisimba. Wala namang pagbabago sa kanyang buhay. Kung wala ka namang makikita na resulta ng kanyang pagsisimba, useless. That is just a religious man, not a God-fearing man. Anyone who is a God-fearing man, merong pagbabago. Nagiging mabuti yung kanyang bunga, yung kanyang ginagawa towards you. Mas lalo kanyang minamahal. Mas lalo niyang ginagawa to be the best man sa buhay mo. Kung meron niyang totoong takot sa Diyos. Palagi mong pipiliin yan. Worth it niya pag-i-investan yan. Why? Kasi sigurado yan, ang number 1 priority niya is si God. Pangalawa, family niya. Ikaw yun. And kapag ang foundation ng relationship or family is si God, magiging long last yan. Magiging masaya yan. Ipro-provide ng Panginoon yung mga kailangan at malilesen yung mga unnecessary na pinag-awayan ninyo. Misunderstanding sa relationship is very common, but too much is not common. Okay? Sometimes it's demonic or sometimes it's you na walang or hindi alam yung ginagawa or approach sa relationship. I advise you to always choose a man na may takot sa Panginoong Diyos. And this is a tips. Punta ka sa mga born-again church. Hindi ko sinasabing lahat ng malalaki na born-again ay mga mabubuti. Sabi ko nga, mayroon pa rin mga nagsisimba na wala namang pagbabago, walang repentance, walang change of mind sa kanila. Then wag mo silang piliin.
But marami sa mga lalaki at tunay na lalaki nasa born-again churches. I never said, Huwag niyo akong awayan. I never said na wala sa Catholic or sa ibang religion. But for my own experience as a pastor also, nasa or mostly sa mga born-again churches. Don't hate me. Spread peace and love. And, of course, last but not the least, mga kaibigan, actually, hindi ito point to consider, but this is a question to you. Kapag nahanap mo ba yung lalaki na the best or merong taglay itong naibigay na apat na ito, do you have the character, the ability to maintain or to have that kind of man? Kaya mo bang tapatan? Kasi kung kaya mo, then no problem. Pero maraming mga kababae naghahanap ng isang good man pero hindi naman matatapatan ng kanilang mga karakter, yung kanilang mga attitudes, yung kanilang behavior, yung kanilang ginagawa. So, ang may advice ko sa inyo is to a better woman, to become a supportive woman, a woman na isang wife material para kaya mong ma-maintain or para magkaroon ka ng ability to have that kind of man. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat sa support and God bless po. Bye.